Hi mga farmers! Welcome back to my channel, to Salonica's Farm. Okay. Farmers, yung for today's video. So nandito tayo ngayon sa inararo kong lupa. So ito ay katabi lang ng Rhode Island Red ko na free range area. So ito ay tataniman natin ng sweet corn or mais. So pakita ko sa inyo. Ayan. So maganda magtanim ngayon dahil may sarili na tayong tractor or pang-araro. So dahil nakita niyo sa last video ko, nakapag-provide na tayo ng isang malaking tractor. So para sa ganitong klaseng taniman, so medyo malaki tong taniman na ito. So mabilis lang tong naararo. So ito mga farmers, ipapakita ko sa inyo na lupa natin na tractor na. So ang nag-tractor dito is yung bagong bili natin na tractor na malaki na. So medyo malaki tong area natin na pagtataniman ng sweet corn. So tapos na pala to araruhin. And kasabay nitong araruhin, nilagyan na rin to ng ang pataba or chicken manure na may kasamang ipa. So sumama na siya sa lupa. Then after 7 days, so inararo ulit to. Then nilinya-linya na yung lupa. So makita niyo ayan, meron siyang parang linya-linya. So para yung pinakabutil ng mais is hindi malunod. So meron tayong parang line-line. So ngayon, may gagamit tayo ng corn seeder para magtanim ng mga sweet corn dahil mabilis tong paraan kung paano tanim. Kasi if ever i-manual natin, malaki pang gastos kapag nag-upa pa tayo. So ngayon, ipapakita ko sa inyo, ito binili kong binhi ng sweet corn at itong gagamitin natin na at ang gagamitin natin na corn seeder na gagamitin natin pantanim dito. So pakita ko sa inyo. So ito mga farmers, so ito yung pakita ko muna tong ating corn na binili. Ayan, so ang brand niya is ito. East West Philippines Nutri-Shield Macho F1. Hybrid na to na binhi ng sweet corn at 1 kilo ito. 1 kilogram. Ang presyo ng 1 kilogram na ganito mga farmers is 2,400 pesos. Then bumili rin ako ng kalahating kilo, nasa 1,220 pesos. So ito yung gagamitin natin na binhi. So itong binhin ito mga farmers, itong isang pack na to, so kasya na ito itanim sa 2,000 square meter na lupa. So ilang square meter ba to halos? 2,000. So ito nasa 2,000 square meter itong tataniman natin. At 3 months ang hihintayin natin para ma-harvest itong mais. So ito naman yung gagamitin natin na corn seeder. So yan yung kalimitan namin na ginagamit dito pang tanim ng mga mais dahil mas mabilis siya. So hindi mo na kailangan isa-isahin yung buto para itanim. Hindi mo na kailangan i-manual. So roll lang yan at tinutulak lang yan para magbitaw ng binhe. So pakita ko sa inyo kung paano siya lagyan ng lagyan ng buto. Sayang yung buto. So ayan, dyan lang natin nilalagay yung pinakabuto. Yan. Meron siyang lalagyanan. So para talaga siya sa mais. Pero ayan, tingnan nyo, meron siyang drawing na mais. Pero pwede pa dito ibang klaseng mga buto, no? Kung magtatanim ka. Anong mga iba pang klase dito na pwedeng ilagay? Munggo. Munggo. Yung mga munggo. Tapos sorghum, pwede rin, no? Mga sorghum, yan. Basta mga ganitong klaseng mga buto, kaya niyang i-release ng kanyang mga spike na butas. Okay? Testingin natin muna dito sa daan para makita natin yung allowance ng pagbitaw ng binhe. Oh, shout out. Oh, meron ka bang batiin? May batiin ka ba? Hi, ito po ginamin dito baby. Cute cute. Ito, may ligsabong. Hoy. Oh, eto na, tatry natin. Ge. Fire. So, ayan, nakita ninyo yung ano niya, yung pinakadistansya ng buto. So, kaprak-praso lang siya, mga isang ganito, isang ganyan na kamay yung distansya niya. And bawat butas, bumibitaw siya ng isang pirasong buto. So minsan nagdodoble siya, pero ayan, minsan nagdodalawa.
Pero makikita nyo, magandang-maganda yung kanyang pag distansya ng buto. Nagdodoble siya kapag walang nalaglag sa iba. Oh, yun, nagdodoble siya pag walang nalalagpak sa iba. Pero okay lang naman yan, di ba? So, yan. So, ready na tayo tumanim. At itong area natin na ito yung pagtataniman. So, naisipan ko mga farmers na magtanim ng mais dahil medyo malaki yung gamit nitong mais. So, may balak kasi ako mag-open ng maliit na tindahan. So, maliit na tindahan dito sa amin, sa poblasyon. So, tindahan ko ng mga saging ko kasi marami na po akong naka-harvest na saging ngayon na saba. So, mas maganda pag direct sa buyer ko po siya binibenta, direct buyer yung bibili. So, medyo mataas po yung presyo na makukuha natin if kaysa sa ipinapasa ko lang siya sa palengke. So kaya mag-open ako na isang tindahan na puro saging lang, lahat ng mga tinatanim ko ititinda ko. So kaya nag-isip ako na taniman din to ng kalabasa. Taniman ko ito ng mais. So ibebenta natin yung harvest natin sa tindahan. Tapos yung pinaka tutubo niya na puno, so hindi masasayang kasi pwede natin siya i-corn silage para sa mga baboy at saka sa manok. Then yung mga reject naman ng mga corns, yung mga reject na bunga, so pwede naman natin siya patuyuin at gawing corn, gawin natin crack corn para rin sa mga manok. So marami tong gamit, hindi masasayang yung mga puno. Ayan. So ito, ready na natin itanim dito sa first line. So itatanim na natin. Tara. Okay, so ayan na po, start na natin. So ganyan lang siya kadaling gawin. Tapos meron tayo ditong pinakatali kung saan yung guide natin yung tali. So para straight yung pagtanim natin. Kung mapansin nyo, yan, ito yung mga corn. Ayan, so hanapin natin. Mas maganda kasi siya kasi bumabaon na siya sa loob. Natatabunan na siya. Kasi araro na rin naman yung lupa nito. So, hanapin natin. Ayun. Ayun oh. So, malalim nga yung kanyang pinagbabaunan kasi nga yung lupa dito malambot na kasi inararo na. So, yun. Nagharap ako, kala ko walang nabagsak. Pero marami na siya pala. Tapos nabatabunan na siya ng lupa. Maganda ba pag malalim yung pagkatanim? Tamang sakto lang doon. Sakto lang. Sa feeder. Saan? Andyan meron? Okay, sige. Ayun. Ayun, nalalim. Sige, tabunan na natin. Okay, diretso lang yan. Kaya makita ninyo yung sa pinaka-oras, malaki yung matitipid niyo sa oras sa pagtatanim. At hindi siya sobrang hirap gamitin kasi nga, tinutulak lang. At kapag maganda yung pag-araro mo sa lupa, so maganda rin yung pagtatanim, malambot na yung lupa natin. So yun, sa isang linya, ang bilis lang namin magtanim. Ilang segundo, minuto lang tapos na kami sa isang line. Yan. Ayan. So, ang kagandahan din ito, mga ka-farmers, maganda yung pagkabaon ng binhi. Kasi makita ninyo, maraming mga manok dito sa area. Ayan, may mga manok dito pakawala sa mga kapitbahay. Ayan, may mga manok. So, hindi nila agad makikita yung buto or hindi nila matutuka. Kasi nga, malalim yung pagkabaon ng corn seeder. Kaya napakaganda na namin. Lagi talaga namin ito ginagamit. Once nagtatanim kami ng mga ganitong klaseng pananim. Ayan, ganyan lang siya kadaling gamitin. At mabibili lang to sa Lazada. Makikita niyo to sa Lazada na corn seeder lang yung i-search nyo. Lalabas na siya. So, yan. Hindi siya yuyuko ka pa para tumanim ng buto. Ganyan kabilis. So, kahit ganong kalaking area yung taniman mo, kahit isang tao lang yung magtanim, so, carry na, kayang-kaya na sa magpatanim. Ayan. So, yun yung palatandaan natin na, na blue bead. Kung saan, yun yung susundan natin para malaman natin kung ano na yung tapos taniman.
Okay. So, yun. So, yun. After siguro 2 minutes lang, nakapunta na kami hanggang dulo. Tapos bumalik pa kami. So, 2 linya agad yung napagtaniman namin ng sagit na minuto lang. Tapos, ito na lang yung tataniman. So, yan yung mga natira. Marami-rami pa, pero sabi ko sa inyo, hindi siya mahirap itanim kasi nga, madali yung ginagamit natin. So, ito mga ka-farmers. So, yan mga farmers, susunod lang tayo. May papakita rin ako sa inyo dito sa bandang dulo. So, dito sa bandang dulo, meron tayo ditong parang pinahukay na pan. So, unahan ko na itong consider natin. So, pakita ko sa inyo na meron ako ditong maliit na panda para napahukay. Tapos, gagawin ko siyang asolahan. Then, sa gilid ng pond, so lalagay ko yung mga lakatan na saging para sa manok. So, dito, may tanim tayo dito watermelon eh. Ayan, malalaki na rin yung watermelon natin. Pakita ko sa inyo mamaya. Ayan. So, ito mga farmers yung parang hukay dito na gagawin natin yan yung sa may baba. Pero papaayos pa natin yan. Lalagyan natin ito ng asola. Pinaka-asola lahat yan. Tubig asola. Tapos, yung gilid niya lalagyan natin ng ng lakatan na saging. So, para yan sa mga manok. Ayoko bitihitis. Tapos, ipakita ko sa inyo yung watermelon. Tabi lang nga pala ito ng aking Rhode Island Red and White na free range area. So, kung mapansin niyo, ayan yung area ko na Rhode Island Red. So, yan yung malaking yan. Diyan nakalagay yung mga breeders natin ng Rhode Islands. Tapos, ayan na yung ating mga watermelon. So, pakita ko sa inyo ng malapitan. Mga farmers. So, ito yung pinakita ko sa inyo last time na nagtatanim si Kuya Ali dito sa loob ng free range area ng mga watermelon. At ayan, medyo malalaki na yung mga kapunuan. So, ito watermelon, 2 to 3 months ito. Depende sa laki na gusto ninyo. Pero 2 to 3 months talaga yung harvest time nitong watermelon. Konti lang ito mga farmers, pangkain-kain lang namin dito sa farm. Ayan. Okay. So, yan yung area natin. Meron din coconut. So, maganda yung taniman natin dito na mais. So, yun. Kahit babae, ayan o, kahit babae, kayang-kayang gamitin yung corn seeder. Ayan. Kita ninyo, so hindi siya mahirap gamitin kahit babae. So dito kasi sa Bohol, mga farmers, mahal din yung presyo dito ng mga corn. So yung mga nagbebenta dito ng mais, 50 pesos yung isang beraso. So yun yung presyohan dito ng mga, yung bang nagbebenta na mismo, yung mga nakalagang mais na sweet corn. So ang halaga nila 50 pesos per pieces. So sa Manila, mga 25 pesos to 30 pesos lang. So dito, 50 pesos. Kaya medyo mahal din talaga yung ang bentahan ng mga mais dito, lalo na yun yung sweet corn. Pero hindi uso dito yung puting mais kasi madalang ako makakita dito sa Bohol ng mga puting mais, pero yun yung masarap para sa akin, yung sa Cavite. Lagi ako nabili ng white na mais, lalo na paglaga, sobrang tamis at medyo mura pa, malalambot. So yun yung aking pinaka favorite na mais, white. So yun, basta kaya ko naman to mga ka-farmers, nilagyan na mais nga, yun para sa mga manok, pangbenta yung mga good na harvest, yung mga rejects, para naman sa mga manok din, gagawin kong crack corn. Tapos yung kapunuan pa niya, pagka nag-harvest na hindi masasayang. Hindi lang po natin siya hayaan matuyot sa mismong pinagtaniman yung mga puno. So, i-corn silage natin siya para pakain sa mga baboy. So, masustansya itong corn silage ng puno para sa ating mga baboy. Dagdag pakain na alternative feeds. So, yan. So, nakailang linya na kami. Pang-apat na agad to. So, saglit ko nag-vlog. So, ito, nataniman na to mga farmers si Kuya Ali. So, ito lang yung pinagpatuloy namin mula dito hanggang dulo pa. So, wala pang isang araw, kaya na itong matapos.
So malaki siya kasi less labor na kayo kung kailangan kasi sa tao pag mga malalaking taniman ng mais. So kailangan nyo pang magbayad ng mga ilang tao para sa pag-manual na seedling, pagtatanim. Pero pag ganito lang yung gamit niyo, kahit mismo kayo may-ari ng farm or ng pagtataniman, kaya nyo itanim. Okay. So, ganito pala mga farmers yung pinaka-line niya, yung may angat sa taas, kung mapansin nyo. Ayan, para pag umuulan siya, so may parang kanal siya sa gilid, ang tawag doon, hindi po siya malunod yung pinaka puno na tutubo, meron siyang parang nasa mataas siya nakatanim. So, ito yung pag umulan, so ito yung magsisilbing kanal ng kanyang tubig para hindi po malunod yung puno. So, ayan. So, yan. Si Kuya Ali, katapos na magpakain ng manok. Ayan. So, kung dire-diretso kayo magtanim, mga 1 hour lang, tapos nyo na lahat ito taniman itong ating ganitong kalaking taniman ng mais. So, ito pala yung ipa na isinama namin. Ito. Ayan. So, ito yung ipa kung saan nung first araro niya, so sinamahan natin na ipa at konting chicken manure, yung lupa. So, para first fertilizer ng pataba ng lupa. Then after yun nga 7 days, titractor ulit siya ng maliit na tractor naman para naman sa paglilinya ng kanal. So papakita ko sa inyo mamaya yung ginamit na tractor namin dito. So 2 tractors yung ginamit namin dito para sa land preparation. Then after nga pala ito tanim, so yan, kunwari ngayon tayo nagtanim, pwedeng kinabukasan, applyan na siya ng 14-14-14 na fertilizer. So yun yung gagamitin ko dito na fertilizer dito sa ating mais. So yun, mabilis lang. So tara po na tayo, napakita ko naman na sa inyo at nakita nyo na yung actual na pagtatanim ng mais. So ganyan lang naman yung gagawin hanggang dulo. So hindi ko natapusin. At ang harvest time ng mais, 3 months bago kayo makapag-harvest. So mag-update naman ako sa inyo dito time by time, week by week or month by month para mapakita ko sa inyo kung ano na yung, kung maganda ba yung tubo ng mais. Kasi pag medyo dilaw yung kulay, hindi masyadong healthy yung mais. Pero pag medyo green na green yung puno, yun, doon maganda yung tubo. So sana ganun yung makita natin na tubo ng mais natin para maging maganda yung harvest tsaka malalaki yung mga mais. Mula dito? Tanong ba din mo? So punta tayo sa tractor. Pakita ko sa inyo yung tractor ko. Ayun yung chicks. Hi! Ayan, so dito, ayan yung ating yung manukan natin ng Rhode Island. Ito, dito yung Rhode Island sa tabi lang. Mapakita ko sa inyo, meron tayo ditong kalabasa na nakabite. So, yan. Nasa labas pa. Ayan o. Pang ulam na, pang gulay. Sana hindi kuhanin ng kapitbahay. Charet. Ayan. So, tractor naman yung pakita ko sa inyo. So, yun yung aking ginagawa ngayong araw. So yun, nagtanim kami at nagland preparation kami dito sa maisan. So ayan, ito yung tractor na ginamit natin sa first tractor. So ayan yung malaking tractor. So ito yung ginamit natin para mabungkal yung lupa sa first cultivation ng lupa. Tapos ito na rin yung pinasabay natin yung pinaka mga ite or chicken manure para sa pataba. Then after a week, ito naman yung ginamit natin tractor, itong maliit, para naman siya sa paglilinya or pagkakanal. So, yan yung gamit natin. Para siyang matulis na blade na triangle type. So, yan yung ginamit natin para naman linyahan yung ating maisan. So, kaya 2 tractors yung ginamit natin. So, gamit na gamit natin yung mga equipments natin dito sa farm. So, yung gastos, bumili ako dito na 1 kilot kalahati ng hybrid na sweet corn na binhe. So, 2-4 pesos, tsaka 1-2 pesos. So, magkano yun? 3-6 ma. 3-6 pesos yung puhunan natin sa corn na binhe. Tapos, meron din tayong bibilhin din na 14-14-14. So, yun naman yung pinaka abono na ilalagay natin baka bukas. So, sabihin ko rin, isasama ko naman yung sa gastos
Then nakatipid na ako mga farmers dito sa pag-araro kasi hindi naman ako rumenta ng araro dito. So sarili na natin yung tractor. So yun ang kagandahan, hindi na tayo nagrenta pa. So ililes na natin yun sa pinakagastos. So yung tao naman na nagtractor, so arawan ko naman yun. Kaya saka permanent na tauhan ko naman yung nagtatractor dito. Kaya wala na rin yung sa expenses. So at least nagbabayad ako pero isang araw lang naman sa tinractor, hindi naman siya sobrang tagal tinractor kasi pag maliit na tractor yung gamit, doon sobrang tagal, magrenta ko ng ilang araw. So pag malaki, halos isang araw, mawala pang isang araw tapos ito lahat i-tractor. Then ano yun, yun lang, yun na yung gastos sa binhe. So sa land preparation, atin naman na yung gamit. Tapos 14 na abono, so yun, tapos kung ilang beses pa tayo mag-aabono, so ililista natin. Tapos, once na sa 3 months, makikita natin kung maganda at good ba yung harvest natin sa mais, kung mababawi ba sa pagtitinda sa tindahan. Pero kung bad naman at hindi naman maganda yung ani, syempre hindi ba tayo lagi positive, so hindi masasayang yan kasi marami tayong nag-aabang na baboy dyan, ng mga native pigs na kakain ng mga corn silage and mga rejects na sweet corn. So yun saglit lang dito kami nagsimula kanina. Dito kami nagsimula kanina, nandito na ngayon. So wala pang 10 minutes dito tapos mga nangangalahati na tayo. So yan. So yun mga farmers, after itanim yung mga binhi ng mais, so ito naman yung ilalagay natin sa seeder. So double purpose na siya, double na yung gamit niya. Pangtanim na ng binhi ng mais, so pang abono pa. So ayan, 14 ang gamit natin sa abono. So hindi pwede yung urea mga farmers, mababasa, magbumuis. So 14 na yung ilalagay natin dito sa seeder. Yan, so try natin. Ayan, meron naman. Na ano? Ay, meron. Ito may konti lang. Ayan. Okay. So meron. So medyo hinapon na kami sa trabaho dito. Yung pinaka-abono niya mga farmers, hindi natin ilalapit masyado. So may allowance ng kuonti kung saan tayo nagtanim para pagka tumubo yung pinaka-binhi natin, lumabas na yung pinaka green. So may abono na siyang naghihintay kahit konti. So ito. Ayan. So importante yan sa unang tanim na lagyan na natin ng abono. So kagandahan pa nito, dahil itong gamit natin is corn seeder sa pag-aabono. So hindi siya matutunaw. Hindi matutunaw yung abono sa lupa. Kasi kasagaran, minsan pag nag-aabono ka ng iginaganyan lang, nilalagay lang sa lupa, mabilis matunaw yung abono. So dahil ito, natatabunan siya ng lupa dahil nga ginagamitan natin ng corn seeder. So hindi agad matutunaw yung matagal itatagal ng abono para ma-absorb ng ating mais. So yan lang din. Pinakita ko lang rin sa inyo yung pagtatanim natin ng mais, yung preparation natin dito sa taniman. At yung paglalagay natin ng abono. So ganyan lang itong ginagawa. At para mapakita at ma-share ko sa inyo yung ating pagtatanim ng sweet corn dito na mais. So yun mga farmers. So looking forward tayo na sana maganda rin yung yung pagtubo ng mais natin dito sa ating maisan. Para naman marami tayo mapakinabangan sa mga pakain sa baboy. Tapos may mabenta rin tayo ng mga mais na mga hybrid sweet corns. At tingnan natin kung magkano ang kitaan at kilo per kilo ng mga mais dito sa tindahan pag direkta. Kasi nga sa tindahan ko na siya ibebenta. Mga farmers, yun lang muna para sa video na to. Kagandahan nga uli nito. So katabi lang sa namanukan ko once na harvestin. Ayan, may mga pwede na tayong mga pakain sa mga manok. So dagdag alternative feeds din sa kanila itong tanim kong mais. So hindi lang siya pambenta, para rin po sa aking mga alaga. So, yan mga farmers. So, medyo hinapon at paggabi na ngayon. So, salamat sa panonood po. Kung nagustuhan niyo po itong video na to, please like and subscribe sa aking YouTube channel at i-click niyo na rin po yung notification bell para lagi po kayo updated sa lahat ng videos na ina-upload natin dito sa aking YouTube channel. Ayun mga farmers, thank you for watching and happy farming.